Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 20. Kung nakita na po, isang malakas at masayaman. Verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, to kayo po. Who bear record of the word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and they keep those things which are written therein, for the time is at hand. Verse 4. John the seven churches which are in Asia, Grace be unto you, and peace for from you, him which is, and which was, and which is to come, and from seven spirits which are before his throne. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. 6. and hath made us kings and priests of the God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother, and companion in tribulations, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ. Verse 10. I was in the spirit of the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. Verse 12. and I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Verse 14. His His head and his face were white like wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Verse 16. And he had in his right hand seven stars, and out of his mouth When of sharp two-edged sword, on his hand stands in his breast. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Verse 18. I am he that liveth and was dead, and behold, I was alive forevermore. Amen. I have the keys of hell and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Verse 20, altogether ready with. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks, the seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuumpit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw po ay makapangyarihan. Kayo po ang sa may kontrol ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo. Hawak mo po ang aming pong buhay. Kayo po ang nakakalam kung hanggang kailan na lamang po kami sa mundong ito. Salamat sa gabing ito na muli kami po ay makapag-aral ng iyong po banal na salita. At muli sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyong pong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa lamang sa iyo. Dalangin ko po aming Diyos na kung meron po kayo nakikita anumang karumihan, kasalanan sa aming pong puso't isipan.
Dalangin ko na ito yung pong alisin. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo. Hindi man po kami karapat-dapat. Nawa po, Panginoon, patuloy namin tingnan ang iyong pong kabutihan, katapatan sa amin. Tunay na sa aming pong paglilingkod, sa aming pong buhay, kung meron man kaming titingnan sa mundong ito, ay walang iba, kundi ang aming pong Panginoong Jesus, na siyang nagbuwis ng kanyang buhay, nagbubuo ng kanyang dugo, para sa katubusan at kapatawaran ng aming pong mga kasalanan, upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan, katiyakan ng langit. Dalangin ko po aming Diyos, na kung meron man darating sa aming mga pagsubok, tingnan namin ang paghihirap na ginawa ng aming Panginoong Jesus. Tingnan namin ang iyong kabutihan at katapatan, upang sa ganon, patuloy kami magkaroon ng lakas na ikaw ay aming paglingkuran. Salamat sa gabing ito. Muli, dalangin ko po aming Diyos, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinahangad, kundi pangalan mo ang siyang may taas, ikaw ang siyang maluwalhati at ang mapapurihan. Salamat po, Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po mapo. Sa magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, at sabi po dito sa verse 1, the revelations of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. So ang title po ng mensahe ngayong gabi, mga kapatid, ito po, John the Beloved. So ito po, na sa 12 alagad ng ating pong Panginoong Jesus ay meron po talagang binansagan na John the Beloved, na talagang inibig ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. So, si Peter siya po ay kilala bilang cornerstone, at si Peter ay kilala bilang isang little faith, maliit ang pananampalataya. Pero ito po si John, ito po ay nagkaroon ng title or pangalan na The Beloved. At kung ating pong titingnan ang ating pong Bible sa John 21 verse 20, tingnan po natin ang ating pong Bible sa John chapter 21 verse 20. Sinabi po dito ng salita ng Diyos, then Peter turning about, see it the disciple whom Jesus loved, following. At yun nga po'y walang iba kundi si John the Beloved, which also leaned on his breast at supper. Na yun siya po yung katabi ng ating Panginoon Jesus doon po sa Last Supper, na talagang ang kanya pong ulo ay nakahilig sa braso or sa balikat or sa dibdib. Sabi po dyan, sa breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayed thee? So yun po na si John ay siya po yung tinagurian, the Beloved, inibig ng ating pong Panginoon. At si John the Beloved po, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa Matthew chapter 4, verse 20-21, tingnan po natin. Matthew chapter 4, verse 20 and 21. And they straightway left their nets and followed him. Si John the Beloved po, mga kapatid, mga minamahal, siya po ay isang mangingisda, fisherman. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. Verse 22, and they immediately left the ship and their father and followed him. Na talagang si John the Beloved po at maging ang iba pong alagad ay sila po ay naglingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus, iniwan ang lahat. Iniwan ang tatay, yan po sinabi po dyan, he left, diba? Yung kanyang tatay, with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. So iniwan po ni John, the Beloved, ang kanyang trabaho. Alang-alang sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus. So iniwan po lahat. Sa ating panahon, bihira ang taong ganito. Sino sa mga Kristiyano sa ating panahon na talagang kayang mag-absent sa kanilang trabaho para lamang talaga makapanambahan? Sino sa ating panahon
ang talagang kayang umattend ng prayer meeting na kahit siya pagod na ay a-attend pa rin ng prayer meeting. Diba? So yun po ay tinatawag nating sacrifice. So si John the Beloved ay nagsakripisyo ng kanyang trabaho, iniwan ang kanyang trabaho, iniwan ang kanyang magulang. So yun po ay tinatawag nating sakripisyo. At dito po sa ating pong binasa sa Revelation chapter 1, verse 9, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 1, verse 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulations, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. So dito po makikita natin mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved was banished, exiled to the isle of Patmos. So si John the Beloved po sa kanyang paglilingkod kay Kristo, siya po ay itinapon doon sa island of Patmos by the Emperor Domitian. So sa pamumuno ni Emperor Domitian, sa utos ni Emperor Domitian, siya po ay itinapon doon sa Isle of Patmos. Not because of sin he did. So si John the Beloved ay nandoon sa island of Patmos, nag-iisa at walang kasama. Siya po ay hindi nakagawa ng anumang kasalanan, not because of sin he did. Hindi dahil sa siya'y nagnakaw, hindi dahil sa siya'y pumatay, hindi dahil sa siya ay nakagawa ng anumang karumal-dumal na kasalanan. So yun po mga kapatid, siya po ay ipinatapon ni Emperor Domitian in the Isle of Patmos not because of sin. Dito sa ating mundo, lalo na dito sa ating bansa, napakaraming gumagawa ng kasalanan pero hindi napaparusahan. At kung sino pa yung gumagawa ng kabutihan ay siya yung madaling ikulong. Diba? At siya yung talagang inuusig kung sino yung gumagawa ng kabutihan sa kapwa. So talagang baligtad ang mundo ngayon. So katulad po noon, si John the Beloved, wala siyang ginawang anumang karumal-dumal na kasalanan. Pero siya po ay pinatapon ni Emperor Domitian doon sa Isle of Patmos. So John the Beloved was banished, exiled to the Isle of Patmos not because of stubbornness. Hindi po kailanman naging matigas ang ulo ni John the Beloved. Si John the Beloved ay talagang naging masunurin po sa Diyos. So yun po si John the Beloved. So si John the Beloved ay hindi sumuway sa utos ng gobyerno. Pero siya po ay pinatapon doon sa Isle of Patmos. Not because of sedition. So hindi po dahil sa sedition o ito po yung tinatawag natin kaguluhan, riot, o anumang paglabag sa batas ng gobyerno. So wala po siyang nilabag na batas. Pero siya po ay pinatapon ni Emperor Domitian doon po sa Isle of Patmos. So mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved was banished, exiled to the Isle of Patmos because of sharing the Word of God. Ito po yung sinabi po dito sa verse 9. Tingnan niyo po ang verse 9. Ito yung sinabi ni John the Beloved. Bakit siya nandoon sa Isle of Patmos? Sabi po dito, for the Word of God. Narito ako sa Isle of Patmos dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa pagbabahagi, pag-share ng salita ng Diyos. Yun po yung dahilan. Bakit si John the Beloved ay nandoon sa Isle of Patmos? So, ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, hindi po ikinahiya ni John the Beloved ang salita ng Diyos. Hindi po ikinahiya ni John the Beloved si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, sabi po ng Mark chapter 8 verse 38, sabi po dito sa Mark chapter 8 verse 38, tingnan niyo po ang inyong pong Bible. Verse 38, sabi po dito, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words, and these adulterous and sinful generations, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So mga kapatid, mga minamahal, hindi po ikinahiya ni John the Beloved ang magbahagi
ng salita ng Diyos. Hindi po ikinahiya ni John the Beloved na mayroon siyang dalang Bible. Hindi po niya ikinahiya na siya po ay naglilingkod kay Kristo. Hindi po niya ikinahiya na siya po ay sumasamba kay Kristo. Hindi po niya ikinahiya na siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating din buhay, huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag natin itago ang Bible. Sana saan man tayo pumunta, dala natin ang Bible. Para every time na mayroon tayong pagkakataong magbahagi ng salita ng Diyos, mayroon tayong papakitang Bible. Alam nila kung ano ang Bible. So alam nila kung ano yung version na ginagamit natin. So malinaw po sinabi po dito sa Mark chapter 8 verse 38, "Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words, sapagkat ang sino mang magmamakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahat ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, na kasama ng mga banal at ng mga anghel." So maraming Kristiyano pa rin sa panahon natin ngayon, ikinahihiya ang salita ng Diyos. Mayroong mga Kristiyano ngayon, ikinahihiya ang mag-pray kapag yung bago kumain. Kasabay ang mga classmate, kasabay ang mga kaibigan, hindi magawang mag-pray. So itinatago ang salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved was punished, exiled to the Isle of Patmos because of sharing the Word of God. Dahil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. And then kung babalikan pa rin po natin ang verse 9 ng Revelation chapter 1 verse 9. Isa po sa mga dahilan pa bakit siya po ay nandoon sa Isle of Patmos, because of soul winning. Ano sabi po doon sa verse 9? Ang sabi po sa verse 9, "For the word of God and for the testimony of Jesus Christ." For the testimony of Jesus Christ. So siya po ay nagpatutuo na si Kristo ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos, Panginoong tagapagligtas. Siya po ay nagpatutuo na si Kristo ay buhay magpakailan-kailan pa man. So nabasa po natin yan dito sa ating mga talata na ating binasa. Saan ba yun? Na ang Panginoong Hesus ay minsan namatay at nabuhay at magpakailan pa man. Tingnan nga po natin, sabi po dito sa talata, nabasa po natin yan. Unahan tayo makakita. Verse? Anong verse po? Verse 18. Verse 18. Okay, so verse 18. So sabi po dito, "I am he that liveth." Ako ang siyang nabubuhay at ako'y namatay. So sinabi po dito, opo, namatay ang ating Panginoon Hesus at narito ako'y nabubuhay magpakailan paman. So, iyan po yung patutuo ni John the Beloved na talagang hindi siya ninakaw. Ang patutuo ni John the Beloved na si Kristo ay tunay na Diyos, na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Ang patutuo ni John the Beloved na talagang ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa gawa, hindi sa relinyon, hindi sa bautismo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, isa sa dahilan kung bakit si John the Beloved ay nandoon sa Isle of Patmos because of soul winning. Tinuturuan niya ang mga tao ng panahon iyon na ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Kristo. Na talagang si Kristo ay tunay na Diyos. So inaakay niya ang mga tao patungo kay Kristo. So ito po ay dapat nating gawin, ang mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat sa ating panahon po ngayon, talagang tingnan ninyo ang mga balita ngayon. Puro kalamidad, puro trahedya. At talagang sinasabing ito yung year of the flood. Kahit sa bansa, hindi lamang dito sa atin, sa iba't ibang bansa ay binabaha din. So, yun po, because of soul winning. And then, Revelation chapter 1, verse 1, sabi po dito, "The revelations of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass.
and he sent and signified it by his angel unto his servant John. So because of serving the Lord Jesus Christ, ito yung dahilan bakit si John the Beloved ay nandoon sa Isle of Patmos. Dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Na talagang siya po ay willing mahirapan anuman ang mangyari sa kanya. So mga kapatid, mga minamahal, kakunti at ilan talaga sa ating panahon ngayon ang willing na maglingkod sa Diyos kay Kristo. At kung mayroon mang gusto maglingkod sa Diyos kay Kristo sa ating panahon ngayon, mababaw ang kanilang pagkakaintindi, mababaw ang kanilang pagkakaunawa sa salitang paglilingkod. Mababaw, sapagkat mayroong mga Kristiyano nga po, dumaan ang bagyo, dumaan ang pagsubok, nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng mga kunting misunderstanding na wala na sa paglilingkod. Amen po ba? So John the Beloved, as servant of the Lord Jesus Christ, tinan po natin, next na makikita po natin dito, 11 and 12. Sabi po dito, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in the book, and send it into the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. So mga kapatid, John the Beloved, as servants of the Lord Jesus Christ, never get tired in serving the Lord Jesus Christ. Kailanman si John the Beloved sa kanyang paglilingkod ay hindi po siya napagod. Kaya salamat, dito rin naman po, meron akong nakikitang Kristiyanong mananampalataya na hindi napapagod. Maghapon na nag-tricycle, maghapon na nagtrabaho, pero meron pa rin oras, meron pa rin lakas para sa pag-attend ng prayer meeting. Meron pa rin oras at meron pa rin lakas para sa pag-attend ng Sunday worship. So makikita ko sa ibang Kristiyano, hindi sila kailanman napagod sa paglilingkod kay Kristo. At katulad na lamang po nung last anniversary, so puyan tayo, pero hindi ko nakita sa ibang Kristiyano ito na sila ay napagod. As long as na ito ay para sa Panginoon, hindi tayo dapat mapagod. Pero ang iba, hindi naman pagod, tinatamad lang. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, never get tired in serving the Lord Jesus Christ. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod kay Kristo. Sapagkat tunay naman talaga kung tunay kang kay Kristo naglilingkod, si Kristo ang tinitingnan mo, looking unto Jesus, hindi ka talaga mapapagod. Amen po ba? Sapagkat ang sabi nga po ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So si Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya ito rin po makikita natin kay John the Beloved. Siya po ay ininubog sa kumukulong langis. Hindi siya mamatay-matay. And then after that, nakita ni Emperor Domitian na siya'y nakasurvive. Siya ay pinatapon pa doon sa island of Patmos, na doon sa island of Patmos, he has no food to eat. Wala siyang pagkain doon na makakain. Siya'y tinapon doon, walang ipinadala si Emperor Domitian doon sa kanyang mga tauhan. O ito yung isang sakong bigas, ito yung isang sakong dilata, ito yung isang sakong itlog. So wala pong ipinadalang ganon sa mga tauhan ni Emperor Domitian. So, kasi nga po, asahan ba natin na padadalan siya ni Emperor? Hindi, sapagkat ang nais nga ni Emperor ay mamatay si John the Beloved. Ay bakit pa padadalan ng pagkain? E di hahaba pang buhay niyan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved, as servants in serving the Lord, he never get tired in serving. Hindi siya po napagod. He was tortured and afflicted,
Emperor Domitian's trying to kill him through boiling oil, but John never get tired. Kaya, ang tunay na naglilingkod kay Kristo, ang tunay na umiibig sa Diyos, sa ating Panginoon Jesus, ang tunay na talagang looking unto Jesus, na nakatingin sa Panginoon Jesus, kailanman ay hindi mapapagod. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, maaaring ako'y puyat tuwing araw ng Sabado sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero pagdating ng linggo, excited po ako. Excited ako na talagang makita yung mga mananampalataya tuwing araw ng linggo. Excited akong mangaral ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo rin naman kay Brother Luis, diba? Excited na magpaawit. Pero ano napapansin ni Brother Luis sa mga kapatiran? Walang energy. Diba? Parang nasa funeral service. So, kaya lang sinasabi ng Brother Luis, parang kulang. Diba? Napakaganda ng mensahe ng awitin, pero bakit hindi makita sa mga mukha? Let's say for example, victory in Jesus. Parang hindi victory eh. Diba? Parang failure. Parang disappointed. Parang nabasted. So, mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved, as servants of the Lord Jesus Christ, never get tired. Kaya, kung makikita niyo po dito, ano sabi po dito sa verse 11? Ang sabi po dito ng Panginoon Jesus, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. So talagang sinasabi na dito, ipinapahid na ng Panginoon Jesus na siya po ay tunay na Diyos, na talagang siya po yung Alpha and Omega, first and the last. So what thou seest, write in a book. So si John the Beloved ay hindi tinanong ng Panginoon Jesus, John, kumain ka na ba? Diba? Kundi ito agad ang bungad ng ating Panginoon Jesus kay John, na isulat mo ito. And then sabi po dito, write in a book and send it. Send it. So meron na namang panibagong utos. Pero si John the Beloved, hindi siya nagreklamo. Teka naman Panginoon, hindi ko pa nga isusulat ipapadala na agad. Diba? Hindi siya nagsabi na, Panginoon, pwede kang isa-isa muna. Hindi pa tapos yung isa, meron na namang kasunod. Sabi po dito, and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna. So hindi siya nagsabi, Panginoon, pwede kang isa na ang padala ko. Panginoon, pwede kang isa lamang yung sulatan ko. 7 churches. So makikita po natin dito, he never get tired. At wala talagang reklamo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sana hindi makita sa ating tayo nanlulumo, pagod na pagod. Diba? So yun po yun. Kaya salamat talaga sa mga Kristiyano kahit maghapon sa trabaho, maraming pinuntahan, pero nandito sa prayer meeting, umattend ng prayer meeting, at talagang hindi nila inisip yung magkaroon ng pamamasyal pa, di ba? So talagang ang gusto nila na ang kanilang pamilya ay nandito sa bahay ng Panginoon kapag prayer meeting at kapag Sunday. So ang ibang tao, ang ibang Kristiyano kapag Sunday, ang iniisip ay tara mamasyal. Linggo naman ngayon. Di ba? So yun agad ang isip ng ibang tao, ng ibang Kristiyano. At salamat, yung ibang Kristiyano talaga ay hindi nagdadahilan, ay pastor, pas muna ako, pagod ako, masama ang pakiramdam ko. Si John the Beloved, ganun din po Kahit hindi pa gumagaling ang kanya sugat, dahil siya po'y inilubog sa kumukulong mantika o langis. Pero hindi siya nagreklamo, Panginoon, pas muna ako, pwede bang? Tsaka nandito ako sa isla. Paano kayo ipapadala? Kaya sabi po ng Bible, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So yun po yung sitwasyon ni John the Beloved. So wala tayong makikita dito mga excuses sa kanya. So tayo po ay mayroon pa talagang lakas. Kaya dapat yung ating lakas ay ibuhos na natin sa ating paglilingkod sa pagsunod sa Diyos kay Kristo. Then next na makikita po natin dito, never get tired. And then pangalawa, sabi po ng verse 4, John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was
and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. And then verse 11 nga po, or verse 17, jump na tayo na 17, and then 19. Ang sabi po na 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he set his right hand upon, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. Verse 19, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. So makikita po natin dito, John the Beloved, as servants, he never give up in serving the Lord Jesus Christ. Hindi po siya sumuko. Amen po ba? Talagang nandoon pa rin yung kanyang pagsunod. At siya po ay masayang sumusunod pa rin. Kaya na sinabi pa rin niya dito sa verse 4, John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you. So yun po sinabi po dito ni John the Beloved, and peace from him which is. So he never give up. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y maglilingkod kay Kristo, kung tayo po'y susunod, talagang tapusin natin hanggang dulo. At yung talagang with consistent, yung tuloy-tuloy, hindi yung putol-putol. Kasi ang ibang Kristiyano, on and off. Yan ang nakakalungkot na talagang ang ibang Kristiyano, lulubog, lilitaw. Parang Islam palitaw. O parang bagang kabuti. Bigla na lamang sumusulpot. Ganun ang kabuti. Biglang sumusulpot. Sumibol pa. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, John the Beloved never give up in serving the Lord Jesus Christ. John was put in prison. John was persecuted. John was placed in Patmos, pero he never give up. So mga kapatid, tinan po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 4, verse 12 and 13. Acts chapter 4, verse 12 and 13. Ang sabi po ng Bible sa verse 12, neither is there salvation in any other. Wala naman po talagang ibang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. For there is none other name. Walang ibang pangalan. Yan po sinasabi dito. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang tagapagligtas, walang ibang pangalan ang ibinigay sa silo ng langit sa sukat nating ikaliligtas. Pero nakakalungkot ang mga tao, ang ibang mga tao ay kung sino-sino ang kanilang tinatawagan. So si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. And then verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men. So hindi po naging hadlang kay John the Beloved ang siya po ay makulong. Hindi naging hadlang kay John the Beloved na siya po ay hindi nakapag-aral, na siya po ay mangmang, upang siya po ay hindi makapaglingkod sa Diyos sa ating Panginoong Hesus. Sa ating panahon ngayon, maraming tao ang matalino. Maraming tao ang talented, pero hindi nagagamit sa paglilingkod sa Diyos. Wala sa ministry. So, and then sabi pa po dito, they marveled and took knowledge of them that they had been with Jesus. So, wala man siyang alam. Maaaring siya po ay mangmang sa paningin ng ibang tao at siya po ay nakukulong at persecuted, but John never give up. Kaya kung tayo po ay merong talento, sana ipagamit natin sa Diyos kay Kristo. Binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng kalusugan, iniingatan tayo sa araw-araw, pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Sana'y magpagamit tayo sa Diyos kay Kristo. Sana'y manatili tayo sa ministry. Mga kapatid, mga minamahal, the struggle or the storm that John was experienced is greater than us.
Yung mga pinagdaanan ni John the Beloved, yung mga bagyo, pagsubok, kahirapan na pinagdaanan ni John the Beloved ay higit kaysa sa atin. So lahat tayo ay may mga struggle, lahat tayo ay may mga bagyong pinagdadaanan, lahat tayo ay may kahirapan. Pero higit ang pinagdaanan ni John the Beloved, higit ang pinagdaanan ng mga alagad, higit ang pinagdaanan ng ating Panginoon Jesus kaysa doon sa ating mga nararanasan. Pero sila kailanman ay hindi sumuko. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa buhay din po natin, iyan talaga ang Christian life, na talagang meron tayong persecution. Sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 11, verse 12, 2 Timothy chapter 3 verse 12, tingnan po natin. Sa 2 Timothy chapter 12. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Hindi naman lahat ng Kristyano matutuwa sa atin eh. Diba? Hindi lahat ng Kristyano ay pupurihin ka. Hindi lahat ng Kristyano ay pasasalamatan ka. At may mga Kristyano magagalit sa iyo. Pero ganun pa man mga kapatid, mga minamahal, don't give up. So don't give up. John the Beloved never give up in serving the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw may problema, meron din ako. Hindi ka nag-iisa. Diba? Lahat tayo may problema. Kanina nga, talagang ako parang nadi-discourage na ako kanina. Kaya lang, sa akin na lang yun. Okay? So sa akin na lang yun. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon, nandito pa rin. At minarapat na makatayo sa likod ng pulpito. And then mga kapatid, mga minamahal, next and last, John the Beloved, as servants of the Lord Jesus Christ, never grieve the Holy Spirit, never grieve God, His Savior. So yun po makikita natin dito sa verse 9 ng Revelation chapter 1, verse 9. Sabi po dito, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. So, kailanman sa paglilingkod ni John the Beloved, hindi niya binigyan ng kapighatian, kalungkutan, ang banal na Espiritu. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 30, tingnan po natin. Ephesians chapter 4 verse 30. Sa mga talata, 30, verse 30. Ephesians chapter 4 verse 30. Tapos na po tayo. And grieve not the Holy Spirit. Huwag pighatiin, huwag bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu. Whereby the Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So mga kapatid, mga minamahal, if we are not doing soul winning, kung hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa, the Holy Spirit was grieved. Yun po ang katotohanan. Sapagkat hindi magawa ng Holy Spirit na talagang mag-convict ng isang tao at hindi magawa yung pagliligtas kung hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa. Amen po ba? So that's the time the Holy Spirit was grieved. Yun po yung oras na talaga napipighati, nalulungkot ang banal na Espiritu. Grieve not the Holy Spirit. So si John the Beloved, mga kapatid, mga minamahal, kahit nga po sila ikinulong na, anong sabi pa rin nila ni John at ni Peter sa Acts chapter 5 verse 29, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Kaya sana, sa ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo, siya lamang ang ating titingnan, hindi ang sino man tao. Kasi sa totoo lang, nakikita ko sa ibang Kristyano, bakit nasa church? Dahil kay ganito. Bakit nag-aakit ng kaluluwa? Dahil sa Kanya. Diba? Hindi sa Diyos, hindi kay Kristo. Bakit umaawit? Bakit ang special number? Dahil kay Crush. Hindi para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo, anuman ang gagawin natin dito, aawit tayo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, makikinig tayo ng salita ng Diyos, magbibigay tayo, sana lahat ito ay para sa Diyos kay Kristo, para sa kalwalhatian ng Diyos,
for His glory. So mga kapatid, Proverbs 11:30, the fruit of a righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay matalino. Kaya mga kapatid, if we are not doing soul winning, the Holy Spirit was grieved. If we are not doing submission, kung hindi tayo nagpapasakop, kung hindi tayo gumagawa ng pagpapasakop sa salita ng Diyos at doon sa itinalaga ng Diyos, the Holy Spirit was grieved. So yun po ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo lagi nagpapasakop sa salita ng Diyos. John the Beloved was never grieved the Holy Spirit, the God, and His Savior. So, alam niyo po, ang pinakamaganda talaga dito sa Bible, isa pa sa mga ganda po dito, 1 Samuel 15:22. At ito ang pinakita ng Panginoon sa atin. So, napakahalaga ng submission. Pero hindi pinapahalagahan ng ilang mga Kristiyano, ng ibang Kristiyano. Nasabi po ng 1 Samuel 15:22, so to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. Kaya kung tayo po'y susunod, wala na kung ano-ano pang mga sasabihin natin, si ganito, ay ganito. Diba? Hindi ganon. So to obey is better than sacrifice. And then anong sabi ng Philippians chapter 2 verse 8? And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kung si Kristo nga ay Diyos na, anak ng Diyos, ay sumunod pa rin. Sumunod hanggang kamatayan. Tayo pa kaya? Kaya dapat makita din po sa atin mga kapatid, mga minamahal, ang tayo po'y nagpapasakop. Na ito po, ang pinakita sa atin ni John the Beloved, kahit ayaw niya kahit masama ang pakiramdam niya, kahit gutom siya, kahit siya'y hinanginana, pero siya rin po ay sumunod pa rin. Yun po yung makikita natin dito sa sitwasyon ni John the Beloved at sa sitwasyon ng ating Panginoong Sus. Siya po ay nahirapan ng pinasan yung krus, di ba? Siya po ay talagang dumanang na yung dugo sa kanyang katawan, tumulo na, umagos na. Pero dahil ito ay utos na nakatataas ng Diyos Ama, ay kanyang sinunod. Kaya dapat makita din po sa atin yung submission. Ay minsan nakikita natin sa ibang Kristiyano, susunod lang sila kapag okay ang pakiramdam. Diba? Susunod lang sila kapag may blessings. Ganun yung ibang Kristiyano. Sana, masama man ang ating pakiramdam, sunod pa rin tayo. Sana wala mong blessings, pero sa totoo lang talaga, hindi ko talaga masabing walang blessings Kasi sa bawat araw may blessings ang Panginoon sa atin. Hindi wala. Hindi nawawala ng blessings ang Panginoon sa atin. Buhay ka, malakas ka, may nakakain ka, araw-araw may blessings. May naisusuot ka, may blessings, may baon ka. Diba? So araw-araw may blessings ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, if we are not doing submissions, the Holy Spirit was grieved. Kung hindi tayo sumusunod, kung wala tayo dito kapag prayer meeting, kapag wala tayo sa bahay, kapag araw ng linggo, tuwang-tuwa ang diablo. Nalulungkot ang banal na Espiritu. Every time na hindi tayo sumusunod sa Diyos, nalulungkot po ang Diyos. Ang natutuwa ay ang diablo. Hindi ka nagbasa ng Bible kagabi, tuwan-tuwa ang diablo sa iyo. Hindi ka nag-pray kagabi, tuwan-tuwa ang diablo sa iyo. Hindi ka nag-aakit ng kaluluwa, tuwan-tuwa ang diablo sa iyo. Diba? Hindi ka nagbigay ng tithes and offering, tuwan-tuwa ang diablo sa iyo. So yun po mga kapatid, if we are not doing submission, the Holy Spirit was grieved. And then, Deuteronomy 11:27. Deuteronomy 11:27. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. So mga kapatid, ang sabi po ng Bible talagang blessings kapag susunod. And of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, so talagang meron pong kapalit kapag hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos.
Kasi ang hindi nating pagsunod sa utos ng Diyos, ito po ay kasalanan. Last, if we are not doing separations from this world, the Holy Spirit was grieved. Kung tayo po ay nakikiayon sa takbo ng sanglibutan ito, nalulungkot ang banal na Espiritu. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and the acceptable and perfect will of God. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Kaya kung ayaw mong usigin, sabi ng ating isang kapatid, kaibiganin mo si Karen. Diba? Kung ayaw mong makaranas ng mga persecution, diba? Kung ayaw mong makaranas na talagang ng matinding persecution, kaibiganin mo si Tanay. Kaya, nandyan po siya. So to God be the glory, mga kapatid, mga minamahal. As a servant of the Lord Jesus Christ, John the Beloved, never get tired, never give up, and never grieve the Holy Spirit. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa gabi dito sa inyong po banal na salita na amin po napag-aralan at napakinggan. Dalangin ko po aming Diyos na ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami, patuloy namin masunod ang iyong kalooban, ang iyong mga utos, kahit meron kaming mga pinagdadaanan, kahit meron kaming problema, kahit meron kaming mga discouragement na nararanasan sa buhay na ito. Tunay na hindi po mawawala ang discouragement na ito. Hindi mawawala ang mga pagsubok. Hindi mawawala ang mga problema. Habang narito kami sa mundo ito, nandyan po yan. Ganun pa man kami po ay lumalapit sa iyo. Patuloy mo po kami bigyan ng lakas upang kami patuloy na makapaglingkod po sa iyo. At hindi kami mahadlangan ng mga discouragement na ito. Salamat po Ama, Banal na Espiritu, salamat. Salamat sa pribilehiyo na kami po ay magamit sa inyong gawain. Salamat pinagkatiwalaan mo po ng ministry. Tunay na ito po ay pribilehiyo sapagkat kung kami po ay mananatili sa ministry, patuloy na magiging maayos at gaganda ang aming po mga buhay. Ibinabalik ko po sa iyo Ama lahat ng papurit at sa salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.